Welcome sa Tagalog Crime and Mystery. Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang Marahil ay napanood mo na ang movie na Titanic? Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa pinakasikat na barkong lumubog sa gitna ng Atlantic Ocean dahil sa isang iceberg? E paano kung mabigyan ka ng opportunity na makita ang tunay na wreckage ng Titanic sa ilalim ng dagat? Susugal ka ba sa once-in-a-lifetime adventure? Kung meron ka sigurong pambayad ng ticket, bakit hindi? Ngayon, meron ka bang $250,000 or 14 million pesos? Kung meron, yan ay makakabili na ng isang ticket para makita mo ang actual Titanic shipwreck at kung saan ito lumubog. At noong June 18, 2023, nagkaroon nga ng isang scheduled exploration ang Ocean Gate submersible na Titan, sakay ang 4 na katao patungo ng Titanic. Pero sa isang iglap, ang dapat sanang adventure of a lifetime na experience ay biglang gumulat na lang sa mundo at nauwi sa isang malungkot na trahedya. We are following some breaking news at the moment. The U.S. Coast Guard has just said presumed human remains were recovered from the Titan submersible wreckage. U.S. Coast Guard believes it's recovered human remains from the wreckage of the Titan submersible. That news came tonight. The Coast Guard believes it has recovered human remains from the wreckage the U.S. of the Coast Guard just revealing that they believe they have recovered human remains as they recover the wreckage of that sub that imploded near the Titanic. Nauwi nga sa isang trahedya ang isang tourist trip ng submersible na laman ang 4 na katao ng kumpanyang Ocean Gate noong ito ay naglakbay sa ilalim ng dagat para makita ang actual shipwreck na Titanic. Ayon sa report, $250,000 ang presyo o 14 million pesos ang ticket ng Ocean Gate per individual para makasama sa kanilang deep dive sea exploration. Ito ay gumulat sa mundo dahil na din sa mga billionaires ang sakay ng Titan submersible ng Ocean Gate. Ang ganitong klaseng activity ay tinatawag na isang extreme tourism, kung saan may companies na nag-o-offer ng kanilang mga serbisyo sa mga tao na gustong maka-experience na pumunta sa mga delikadong lugar katulad ng mga bundok, canyons, jungles, kuweba, or sa kwentong ito, sa ilalim ng dagat. Sa mga taong mahilig sa extreme sports or experiences, nag-o-offer ito ng great satisfaction dahil napupuntahan mo ang lugar na di napupuntahan ng karamihan. May sense of adventure itong tinatawag at para sa iba ay sinasabing life-changing ang mga ganitong experiences para sa kanila. Pero sa case na ito, sa sobrang mahal ng ticket, hindi ba dapat naging sobrang safe ang pagsakay sa Titan submersible? Paanong nangyari na mismo ang CEO ng Ocean Gate na si Stockton Rush ay nakasama din sa trahedya? Alam ba niya na hindi safe ang submersible? Meron bang nilabag na mga laws and regulations ang Ocean Gate na naging dahilan ng trahedya? Ilan lang yan sa mga tanong ng kasong ito na umiikot sa isip ng mga tao hanggang ngayon. Maraming kwento at theories sa pangyayaring ito at susubukan nating madaanan ang mga sagot sa mga yan at hopefully matapos ninyo ang video hanggang sa huli. Ano nga ba ang isang submersible? Ano ang pagkakaiba nito sa isang submarine? According sa website ng National Oceanic and Atmospheric Administration, ang pagkakaiba ng dalawa ay ito. Ang isang submersible ay may limitadong reserve energy or power, kaya kailangan nito ng suporta ng isa pang mothership sa ibabaw ng dagat upang i-launch or i-recover ito. Samantalang ang submarine ay may sapat na power upang umalis at bumalik sa daungan nito sa ilalim ng sarili nitong kakayanan. Ang Titan submersible, na halos kasing laki lang ng isang minivan, ay may kakayanan na mag-operate ng more or less 10 hours at may 4 na araw na supply ng oxygen. At may kakayanan naman itong magsakay ng hanggang sa 5 pasahero. Ang ibang mga submarines na kadalasan nating nakikita sa TV or movies at ginagamit madalas sa government operations ay mas mahaba kaysa sa isang football field.
May kakayanan din silang mag-generate ng sarili nilang oxygen at pwedeng itong manatiling nakalubog sa loob ng maraming buwan sa ilalim ng dagat. Mas madami din ang pasahero na pwede nilang i-accommodate depende sa laki nito. Sa kaso ng Titan, nawalan ito ng communication sa kanyang mothership na Polar Prince 2 oras after nitong mag-dive patungo sa Titanic wreck. Dahil wala itong GPS underwater, ang submersible ay pwede lang makareceive ng text messages mula sa taas. At nung 6:10 p.m., nung nag-fail itong bumalik sa original nitong schedule, ay dito na nga nag-inform ang mothership nito sa mga authorities. At dahil may 96 hours na supply sila sa oxygen, nagkaroon ng race para mahanap ang Titan, sakay ang mga pasahero nito. Sakay ng Titan sina British businessman Hamish Harding, Pakistani investor Shahzada Dawood, at anak na si Suleiman, French diver Paul-Henri Narjolet, and OceanGate CEO Stockton Rush. At nung January 22, Thursday, ine-report na nagsuffer ang Titan submersible ng isang catastrophic implosion. Ayon kay Paul Hankins, U.S. Navy Director of Salvage Operations and Ocean Engineering, 5 iba-ibang major debris mula sa Titan ang nahanap sa ilalim ng dagat na nag-confirm sa isang implosion na nadinig din sa mga aparatos ng Coast Guard bago pa ma-report ang trahedya. Ang isang catastrophic implosion ay tumutukoy sa biglaang pagsabog ng vessel dahil sa matinding pressure nitong tinanggap. Ang water sa pressure sa 12,500 feet or 3,800 meters na narating ng Titan ay 400 times na mas matindi kesa sa normal na pressure. Sabi ng mga eksperto, mas mabigat pa sa Eiffel Tower ang pressure na katumbas ng bigat na ito. Ayon kay Aileen Marty, a professor of translational medicine sa Florida International University, ay sinabi na walang kakayanan ang ating katawan na makasurvive sa isang implosion. Ito ay isang napakalakas na puwersa. Sa tindi ng puwersa nito ay mabilis na madudurog at pwedeng madissolve ang balat at mga buto, pati na ang mga laman sa isang iglap, sabi niya sa isang statement. How deep is Titanic? Well, it doesn't take long before we pass the world's deepest diver and enter a world of complete darkness. We pass the hunting grounds of sperm whales, yet there's a long, long way to go. Finally, at 12,500 feet, we find her, where she sunk more than 100 years ago. You give an air balloon to a 5-year-old and you tell it to poke it. It goes in a fraction of a second. The same thing happens in reverse in the ocean. You poke it and in a fraction of a second, it's gone. The implosion, it's a negative explosion. It's the same pattern. It exploded inwards in a matter of a thousandth of a second. This would have happened very quickly. I don't think anybody even had the time to realize what happened. It's probably a mercy because that was probably a kinder end than the unbelievably difficult situation of being 4 days in a cold, dark, confined space. Ang Titan ay nakagawa ng higit sa 200 deep-sea dives na nagdulot ng paulit-ulit na stress sa katawan nito, sabi ni Jasper Graham Jones, isang associate professor ng Mechanical at Marine Engineering sa University of Plymouth sa United Kingdom. Ayon din sa kanya, ang stress na iyon ay pwedeng maging cause ng delamination, ang pagkakahati ng hull na gawa sa carbon fiber. Ang dating empleyado naman ng OceanGate na si David Lockridge ay na-hire para mag-run ng mga testing sa pagtakbo ng submersible. Kaso, siya ay tinanggal sa kanyang trabaho pagkatapos niyang magbigay ng warning sa kumpanya na ang carbon shell ng Titan ay hindi na-test ng maayos upang matiyak na safe itong bumaba sa 4,000 meters
ang lalim ng Titanic wreck. Nag-claim din siya na tumanggi ang Ocean Gate na magdagdag ng pambayad para sa isang viewport na ligtas gamitin sa lalim ng Titanic. Nung araw na nagreklamo si Lockridge na ang Ocean Gate ay nilalagay sa panganib ang mga customer nito, sinabi ni Lockridge na binigyan siya ng 10 minuto upang agad na i-clear ang kanyang mesa. Ayon sa mga eksperto, ang material na gamit sa Ocean Gate na carbon fiber ay mas mura kumpara sa titanium na kadalasang gamit sa mga sasakyan tulad ng submarines. Kahit na matibay ang material na ito, hindi pa ito masyadong natetest sa mga vessels tulad ng Titan submersible. Dito na nagkaroon ng mga negative na opinyon sa operasyon ng Ocean Gate, kasama na sa CEO nito na si Rush. Nakatanggap si Stockton ng mga sulat at emails na nagmumungkahi na ihinto muna nila ang operations habang hindi pa ito sigurado sa kaligtasan ng Titan submersible. Umabot din sila sa paghingi ng tulong sa gobyerno pero walang naging magandang outcome ito. Sa isang interview ni Rush sa isang journalist na si David Pogue, sinabi nito na darating ka sa isang point na ang kaligtasan ay hindi na sobrang kailangan. Kung gusto mo lang maging ligtas, huwag kang bumangon sa kama, huwag kang sumakay sa kotse mo, huwag kang gumawa ng kahit anong bagay. Darating ang panahon na kailangan mo din mag-risk sa iyong buhay para makuha ang inaantay mong reward. Sa pangyayaring ito, pansamantalang inihinto ang operasyon ng Ocean Gate. Madami din ang nagsasabing kung meron mang magpaplanong puntahan ang Titanic wreck, mukhang matagal pa bago magkaroon ng panibagong expedition dahil sa naging trahedya ng Ocean Gate. Ikaw, gusto mo bang mag-try na sumama sa ganitong klase ng extreme tour kung may pagkakataon? I-comment lang sa comment section ang inyong sagot or opinion. At kung meron pa kayong mga suggested stories sa ating channel, i-comment nyo lang yan sa baba. Salamat at sa muli nating kwentuhan. Ito ang Tagalog Crime and Mystery.